Hello, hello, Sagittarius Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for July 2026. Alamin po natin ang naghihintay sa inyo sa buwan na ito. But first, ihanda mo na Sagittarius sa yung isang tanong ha, para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan nyo po yan at sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Sagittarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale your cards for the month. Ooh, beautiful. Siya nga pala mga Sagittarius, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga sumusuporta sa atin. Every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Thank you po for not skipping the ads, for the likes, for the comments, at patuloy pong sumusuporta sa atin. Hello rin po sa mga new subscribers. Welcome po sa ating channel. And keep on sharing this video para po marami pang Sagittarius ang makapanood. Thank you po for not skipping your ads. So, in the background of your reading, meron kang the Six of Wands. Napakaganda this time, Sagittarius. Kung ano man daw yung ginagawa mo ngayon, kung ano man tong plano mo or inaasikaso mo, it will lead you to your victory. Kaya wag mo nang isipin pa yung ibang tao. Kung talagang nakatutok ka dyan, dedicated ka dyan, continue charging forward, you will reach your beautiful, beautiful success. Partneran natin ng Cosmic Card, Adventure. Yes, Adventure is the path to the new worlds. Sabi dito, talagang dadaan ka sa isang bagong journey, dire-diretso. You will experience new life, new people, exploring the world, trying to do things, very experimental, discoverer ka na ngayon, at malalasap mo dyan yung totoong tagumpay. Congratulations. Okay? So, in your core energy, meron kang the Eight of Cups. Kitang-kita ko dito, Sagittarius, yung bagang pagkalinaw ng isip mo. Ayaw mo na nito, ayaw mo na niyan, ayaw mo na nun, at parang nagising ka eh. You have realized a truth. Isang katotohanan sa isang bagay, kaya aalis ka na doon sa mali. Parang binibigyan ka ngayon ni God ng chance to correct your life and really chase your victory. Kung ano naman tong paggalaw na gagawin mo this July, halimbawa, lilipat ka na ng ibang trabaho, lilipat ka ng ibang bahay, lilipat ka ng ibang kumpanya, lilipat ka ng bansa, or aalis ka na sa isang sitwasyon na alam mong hindi ka na masaya or hindi ka na kontento, ito yung bagong pupuntahan mo, successful ka dyan. Congratulations. Meron kang 8-8 here, ibig sabihin, you have the power to make your life abundantly. Okay, so congratulations. Talagang papunta ka na sa kasaganahan ng buhay mo dahil gagalaw ka ngayon. Congrats po. Eight of Cups, the Hermit card. Yes, talagang may hinahanap ka eh. You're searching for your purpose. You're searching for the permanent job, the happy job, or yung magpapa-fulfill sa'yo. Ayaw mo nang makontento sa kakarampot. Ayaw mo nang makontento sa paikot-ikot na circle na hindi na ako, feeling ko, hindi na ako para doon. And itong bagay na to, handa mong puntahan, handa mong hanapin. Gagamitin mo lahat ng mga experiences mo para matumbok yung nag-iisang bagay na gusto ko. No? Ngayon, huwag ka nang makontento sa isolation mo. Go out, explore the world, chase your dreams, chase the answer na gusto mo. At importante ngayong buwan na to, maging matapang ka na kunin yan. Congratulations. Okay? So, Sagittarius, ano ba yung mga wish mo na gusto mong maganap this July? Meron ka bang inaasahan, minimithi o pinagdarasal? Naku, isulat mo na yan sa baba, i-manifest natin. It will come to you at darating siya this July. Okay? Narinig ko rin dito, dagdag ko lang Sagittarius, na kahit solo ka lang sa laban na ito, kahit walang sumusuporta sa'yo, kayang-kaya mo yang gawin.
Okay? So, fight, fight, fight for your dreams. Kung ito na yung oras para kunin ko yon, gawin ko yon, go on, fight. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Seven of Swords. Sabi dito, 7-7, swerte ka din. Meron kang swerte, power for your abundance. Kaya, grab this chance, grab this opportunity. Ito na yon. Seven of Swords, huwag ka nang umiwas. Huwag ka nang umiwas sa mga dapat mong kaharapin. Alam ko, minsan, ayaw mong pag-usapan, ayaw mong i-detalye, ayaw mong imikin, kung kani-kanina, ayaw mong mag-explain. Pero kung iyan talaga yung alam mong kaya kong gawin at dapat kong puntahan, harapin mo na. Kahit na mag-isa ka lang dyan. Kasi alam kong wala kang tiwala sa iba. Ayaw mong mag-confide sa iba because you know na baka i-judge ka lang. Baka pakialaman ka lang. Kaya kahit anong dikta ng paligid or kahit anong opinion ng paligid, you will charge forward sa alam mong para sa'yo. So, ngayon, Sagittarius, kailangan makaisip daw tayo ng kakaibang diskarte. Isang makabagong paraan para matiyak natin na sure ball panalo to. Example, balak mo magtayo ng sari-sari store. Pero sa kabilang kanto meron din, tapos sa kabilang part meron ding tindahan, di ba? So kailangan makaisip tayo ng magandang pakulo or magandang diskarte para yung aking sari-sari store ay makabenta or mas maging angat doon sa dalawang existing na sari-sari store. O halimbawa din, ikaw ay up for promotion or naghahangad ka ng aumento sa sahod. So kailangan maghanap tayo ng tamang hilot, no? Tamang paraan para mahilot natin si boss para mabigay sa atin yung promotion or mabigay sa atin yung aumento sa sahod. Yung diskarte mo ngayon ay magagamit mo para magkaroon ng makabagong outcome doon sa nilalakad mo. Okay? Seven of Swords, the Sun card. Sun card, clarity ito. And also thinking positive. Huwag ka masyadong mag-isip ng nega na parang ang hirap-hirap, teka saka na lang yan. Iniiwasan mo. Ay nako, ayoko pang komprontahin kasi nahihirapan pa akong i-evaluate siya. Kakaiwas mo, kakaatras mo, lalong lumalabo, lalo kang nawawala ng gana, di ba? Kaya kung matapang ka ngayon na harapin, asikasuhin, planuhin yung makabagong paraan with positivity, with enjoyment, naku, maganda ang resulta nito. Diretso ka tagumpay. Okay? Pero, kung papangunahan mo yan ng kanigahan, iisipin mo agad na, ay, talo yan, ay, bokya yan, ay, mali yan. Nako, lalong walang mangyayari. Iiwas ka ng iiwas. Kaya, confront with positivity, maliwanagan ng isip, and then i-enjoy mo lang. Kasi kapag ine-enjoy mo, hindi ka ganun mahihirapan. At bibira ka ng bibira hanggang sa makuha mo siya. Okay? So mga Sagittarius, ano pong birthday ninyo? Comment down below para uniquely ma-activate sa'yo tong reading na ito. Okay? In the area of what you need, meron kang the King of Pentacles. Ang kailangan mo ngayon, disiplina, pagiging sigurista, at pagiging palaban. Hindi pwedeng ikaw yung uri ng tao na kikilos ka ng patalo. Kailangan lahat ng aspeto ng ginagawa mo, siguraduhin mo na tama. Siguraduhin mo na legit. Siguraduhin mo na hindi ka papalya dito. Okay? Para kang isang matalinong businessman. Papasok ka lang sa isang agreement, sa isang kontrata o sa isang transaction na alam mong meron ka mapapala, na alam mong hindi ka palugi, na alam mong hindi ka patalo. Gets mo ba? No? So kung ano man gagawin mo ngayon, halimbawa, meron kang ipapagawa na bakod sa bahay mo, kailangan hanapin mo yung pinakamatinong contractor, pinakamatinong foreman, pinakamatinong construction worker, at pinakamatinong supplier ng hollow blocks para hindi magkamali doon sa ipapatayong bakod mo. O kaya, balak mong itayo yung pangarap mo na negosyo, kailangan mapag-aralan mo ng mabuti para kada hakbang hindi ako papalya. Importante sigurista ka ngayon. And very, very traditional daw. Kung ano yung tamang proseso na tried and tested, kailangan mong i-apply sa gagawin mong makabagong paraan, and then i-twist mo siya na something na magiging makabago.
Bigyan kita ng example. Halimbawa, ikaw ay nagpaplano na sumali sa isang bazaar. Yung nightly bazaar, yung parang Fusion Alley, ganyan. Tapos sasali ka doon. Siyempre, dadaanan mo yung proseso kung paano mag-apply, paano makakuha ng slot, di ba? Pero sabi mo, ay, ang daming pagkain doon. Ano yung makabago kong paraan na gagawin ko? Pero tried and tested ng mabenta. Halimbawa, magbebenta ka ng um, milk tea. Siyempre, marami nagbebenta ng milk tea na. Pero ano yung makabagong paraan na i-apply ko dito para medyo makita ng mga tao na, uy, bago yun ah. Pero milk tea pa rin siya. Parang ganun eh. So, find the newer way, pero pasok pa rin sa traditional na paraan. Nang sa ganun, makuha mo rin yung tamang proseso sa panalong iyan. Okay? King of Pentacles, you have the Six of Cups. Six of Cups all about you winning the obstacle. Kailangan dito talaga maparaan ka. Narinig ko rin dito magbalik tanaw ka sa past para malaman mo kung ano yung umubra sa hindi, kung ano yung posible sa hindi, kung ano yung gumagana noon at ano yung gumagana ngayon para ma-compare mo daw at makita mo kung ano ba yung mga strategy ko na next. Kasi kung para maisip mo kung practical ba to o hindi, kung doable ba to o hindi, kung sigurado ba to o hindi. Sa mga past na nangyari, sa mga past mong na-experience, yun ang magtuturo sa'yo para magawa mo ng tama ngayon itong discarding ito. Halimbawa, yun nga, yung sasali ka sa Fusion Alley na parang nightly market halimbawa. So, iisipin mo, teka, ano ba yung mabenta noon? Ano ba yung mabenta ngayon? Siguradong kikita ba ako dyan o baka naman napaglipasan ng panahon yan? So, i-update natin, i-improve natin para yung gumagana noon, sigurado pa rin gagana ngayon, pero makabago yung bihis. Parang ganon. Okay? Congratulations. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Nine of Pentacles. Si Nine of Pentacles dito, sinasabihan ka Sagittarius na panahon na para itayo mo yung empire mo. Panahon na para itayo mo yung pansarili mong kapirahan or pansarili mong kapakanan. Umaalis ka na ngayon sa isang bagay na alam mong lugi ka dun eh. Alam mong talo ka dun eh. Kahit pilitin ko, kahit pagsumikapan ko, talo ko dun eh. Kaya lalarga ka na ngayon, hahanapin mo talaga yung para sa'yo para magdulot na ng kaginhawaan, magdulot na ng kasaganahan sa buhay. Ayaw mo na makontento sa kakarampot. Ayaw mo na magtiis sa toxic. Kaya ngayon, you are now trying to build your own money, your own future, your own fortune. No? Kaya sabi dito, huwag kang matakot to stand up on your own. Meron kang power to build your empire. Nakita ko dito, some of you, balak na magtayo ng sariling negosyo, sariling project, sariling sideline. Ayaw mo nang umasa sa iba. Kaya tong action na to, satisfying to. Talagang sulit na sulit dahil ikaw ang lalago. Ikaw ang aangat. Okay? The Nine of Pentacles, you have the Wheel of Fortune. Wow. Wow, wow, wow. Napakaswerte mo. Itong move na to na aalis ka na sa hindi na para sa'yo and then you are now brave enough to search kung ano yung magpapayaman sa'yo. Ano? Talagang iikot yung kapalaran in your favor. Hindi ka na ganon kalungkot, hindi ka na ganon umiiwas, hindi ka na mahihirapan. You are now ready to go on to this new adventure. Bagong experience, bagong gagawin, bagong laban sa buhay. At dito ka talaga kakaching-kaching, no? Congratulations, panlibre ka naman Sagittarius dahil unti-unti ka ng so solid pagdating sa iyong kapirahan. Mabibili mo na yung gusto mo, mapupundar mo na yung gusto mo, mababayaran mo na yung utang. Hindi ka na ganun katulad dati na hikahos o lagi naghahangad o naghahanap ng mapagkukunan. Dahil magbabago na yung kapalaran in your favor. Congrats. Kung meron ka mang tindahan ngayon or negosyo, nakita ko na gaganda na yung kita, parang ganyan. Kung dati wala ka maipon-ipon, ngayon parang okay na yung ipon, gumagaan yung financial aspect mo. Congrats po. In the area of your near future, meron kang the Seven of Pentacles. Napakaganda. Kung ano man lahat ng pinagsumikapan mo, lahat ng pinagtiisan mo, lahat ng iniyakan mo, lahat ng puyat mo, magbubunga na. At malalasap mo na sa kamay mo yung experience,
yung fruit of your labor. So congrats. Huwag ka lang malilingat, huwag ka lang mawawala ng gana at pag-asa, mangyayari na yan. Congrats po. Seven of Pentacles, the Page of Cups. Yes, focus lang tayo sa mga bagay na hinihintay natin. Minamanifest mo yan, talagang sabi mo, it will arrive, it will arrive, it will happen. Makukuha ko to, makukuha ko to, makukuha ko to. Nakita ko ng parang licensure exam, training exam, na parang hinihintay mo na makapasa ka, makapasok ka, maaprubahan ka. It will happen. Yung bunga nasa harapan mo at sulit lahat ng pagtitiis. Congratulations. In your challenge, meron kang the Eight of Pentacles. Alam mo, sabi dito, huwag kang tamarin ngayon. Okay? At saka huwag mong pagdudahan lahat ng kakayanan mo. Kasi siguro marami kang katapat, marami kang kasabayan, marami kang kakompetensya, marami kang kaagaw sa gusto mong mangyari. Kaya lalo kang nanliliit. Sabi mo, kaya ko ba talaga? Enough ba tong pinag-aralan ko? Enough ba tong ability ko? Sabi dito, magsipag ka lang. Huwag kang mapagod na ipakita or ipamalas yung kaya mo. No? Huwag ka ring papa-intimidate sa ibang tao. No? Itong adventure na to, hindi naman darating sa iyo yan nang wala lang. Kaya pumasok yan sa buhay mo kasi alam ni God, kaya mo. Alam ni God na kaya mong ipanalo, lagpasan, pagtagumpayan. 'Di ba? You are cut above the rest. You are better than other people. Kaya sa'yo to ibibigay. Kaya panahon to for you, Sagittarius, na maging masipag, maging seryoso sa gagawin, maging active na participatory ka sa isang bagay. Narinig ko rin dito na kung ano man yung talent mo ngayon, skills mo ngayon, paglinangin mo pa yan, pagbutihin mo pa, para nang sa ganun, dire-diretso tagumpay mo ngayon. Okay? Narinig ko rin dito na huwag ka na mahiya. Kung nahihiya kang pumapel, nahihiya kang magbida-bida, nahihiya kang umepal, walang mangyayari. Kailangan ngayon bida-bida ka para ma-promote ka na or matanggap ka na. Huwag kang mahiya sa ibang tao. Eight of Pentacles, the Devil card. Yes, marami kang mga inhibitions, takot, marami kang mga panliliit sa iyong sarili, negative self-talk, no? Ikaw mismo ang pumipigil sa iyong potensyal. Kaya sabi dito, show off. Ipakita mo sa kanilang lahat. Huwag ka nang matakot na mapansin or mapuna or pagchismisan ng mga tao sa paligid. Kung talagang gusto mo yan, ilaban mo. Ano man ang mangyari. At huwag ka nang papayag na pigilan ka sa pwede mong maabot. Narinig ko rin dito na kung meron ka mang mga toxic workmate, mga stubborn or arroganting katrabaho or kasamahan, hayaan mo sila. Huwag mo nang patulan. Focus na lang tayo sa ating trabaho, sa ating ikakaunlad. Mas maganda na we improve ourselves without focusing sa mga tao sa paligid. Pinapayuhan ka rin dito, palayain mo ang sarili mo sa mga mali mong iniisip. Nang sa ganon, ma-reach mo yung full potential mo at magtagumpay ka na ngayon. Okay? In your fortune, meron kang wondrous universe, walk in beauty. Sabi dito, isipin mo yung ganda ng mundo kaysa maghanap ng pangit, kaysa maghanap ng nega, kaysa i-amplify or i-big deal yung mga kahinaan mo. Lagi mo isipin, maganda ang mundo, magaling ako, kayang-kaya ko to, akin to. Okay? In your fortune, meron kang the Judgment card. Alam mo, nakita ko dito bagong buhay. No? Nakalaya ka na doon sa bigat, nakalaya ka na doon sa kinakalugmukan mo, and you are opening yourself to God. Sabi mo, God, I'm ready to embrace the new things for me, the new adventure. Kung ano talaga yung bigay mo sa akin, tatanggapin ko, yayakapin ko, and I will face this wholeheartedly. Ngayon, marami ka ring realization, marami ka ring naintindihan na parang, ay mali pala yun, ay mali pala yan, ito yung gusto ko, ito yung pangarap ko, gagalaw ka na ngayon. Ito yung buwan ng big decision mo. Congratulations. Judgment, the 9 of Wands. Pagod ka na eh. Pagod ka na sa mga bagay na paulit-ulit kong ginagawa, paulit-ulit kong bokya, paulit-ulit kong pinagtitiisan pero walay pa din. Ngayon, meron ka nang na-realize sa parang, ay, kaya pala ako bokya ng bokya dito, kaya pala ako delay ng delay dito kasi ganito pala dapat. Ganito pala yung dapat kong gawin. Ito pala yung mali kong aksyon, ito pala yung mali kong kausap, ito pala yung mali kong ginagawa. Diba? So kapag na-realize mo yung mga dapat mong ma-realize, makakabuo ka na ng bagong strategy, makakaalis ka na sa stagnancy na yan,
Alam mo na yung sagot sa mga tanong mo, lalarga ka na, magpapataas yan ng power mo financially, physically, and talagang merong pagbabago ng kapalaran. Okay? So now, kapag sumubok ka ulit, one more chance, makabago na at gagawin mo na yung tamang proseso base sa yung mga na-realize. So ngayon, a big decision that will make you win. This time, ikaw naman ang panalo. Congratulations. In your divine messages, meron kang have faith in your dreams. Manalig ka sa pangarap mo, manalig ka sa mga pinagsumikapan mong maabot at huwag mong bibitawan yon. Okay? Your dreams is yours to take at hindi naman ibibigay sa iyo ni God ng walang dahilan, di ba? So, trabaho mo, responsibilidad mo, na to pa rin ang pangarap mo. Okay? In your divine messages, meron kang the Queen of Pentacles. Sabi dito, alagaan mo yung sources of your income. Kung saan ka kumukuha ng kapirahan everyday, trabaho, sideline, kung meron ka mga racket, kung meron ka mga project, kailangan ilaan mo yung full attention mo dyan para patuloy na tumubo ng tumubo yung kapirahan sa buhay mo. Kung tamad ka sa job, kung nagreklamo ka sa job, naku, baguhin natin yan. Let's nurture and take care our source of our income para mahalin din tayo niyan pabalik at tumubo siya ng tumubo in your favor. Okay? Queen of Pentacles, the Tower card. Okay? Sabi dito, magkakaroon ka ng renewed appreciation sa mga inaalagaan mo. No? Halimbawa, meron kang negosyo, tapos kinakatamaran mo na, nahihirapan ka na, pero nung na-appreciate mo na, ay, at least ako may negosyo, may kita, may customer. Yung pagbabago ng pananaw mo na yon, magpapataas ng frequency ng kaperahan sa negosyo mo. Ganon din pagdating sa trabaho o sa project. Sabi rin dito, napakalaking mensahe, magbabago na yung financial aspect mo. No? Kung nahihirapan ka ngayon, naku, pataas na yan, magbabago na yan. Congratulations. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Oh, wait lang. Narinig ko rin dito na matuto ka daw harapin yung mga pagbabago pagdating sa atake mo sa pera. Halimbawa, this month, asikasuhin mo na yung mga supplier sa negosyo mo or babaguhin mo yung budgeting para swak sa pagkain sa isang buwan or yung sweldo mo, either magbabago na madadagdagan or aangat yung sweldo, no? So, yakapin mo yung changes para swak sa resources. Okay? In your fortune, meron kang desk. Pay attention to your work. Yes, sabi ko nga sa inyo, focus-driven tayo sa ating kaperahan, sa ating trabaho, sa ating pag-angat sa buhay, and this will lead you to your victory. You have grasshopper, situation in the balance that require careful handling. Sabi, dahan-dahanin mo lang daw yung transition mo. If you are leaving something behind or applying on a new strategy, kailangan dahan-dahan para tama. Okay? Another message, you have fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Yeah, sabi ko nga sa inyo, magiging maparaan ka, madiskarte ka pagdating sa kapirahan, negosyo, or budgeting. You also have forest, muddled, unclear thinking. Sabi dito, kailangan hindi na magulo ang isip, kailangan solid na tungkol sa mga bagay na gagawin, sa mga bagay na aasikasuhin. Lahat ng tanong ay meron ka ng kaliwanagan para dire-diretso tayo sa ating purpose. Okay? Ang outcome ni Sagittarius for July, patulay ng August, the Three of Swords. Uy, napakaganda. Kapag lumalabas si Three of Swords sa aking mga reading, ito ay malaking indikasyon ng paglagpas mo sa lahat ng painful na yung naranasan. Naghilom ka na. Talagang nakapag-move on ka na. Natanggap mo na kung ano yung mga pinagdaanan noon at ready ka na ngayon na umalis, pumunta sa mga lugar or opportunity talaga na para sa'yo. Na magbibigay sa'yo ng tagumpay, kaligayahan, fulfillment, contentment, and satisfaction. Hindi mo nahahayaan na yung nakaraan mo ay makasira sa present life mo. Congratulations. The Three of Swords, the Seven of Cups, yes. Hindi ka na malilito, hindi ka na confused nang dahil sa mga heartbreak mo from the past. Nakita ko dito na lilinaw na yung isip mo sa isang target. Sabi mo, hindi ko nahahayaan na masayang pa tong mga chances na ito, tong mga pintuan na to. Hindi na ako papapigil pa sa mga
rejections, disappointment, heartbreak, pagkadurog ko sa past. Babangon na ako. At kung ano man to mga potensyal na pintuan na to, papasukin ko. Para kung ano man ang gumana sa akin, yun talaga ang magdudulot sa akin ng tagumpay. Congratulations. The doors are opening up. Move on na tayo. And paghilumin ng sarili, gawin mo na lang lesson to para maging tama itong mga bago mong gagawin. Okay? Congratulations and good luck po. So Sagittarius, diretso na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon, isipin mo na yung one question mo. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Page of Wands, the Three of Wands, and then the Death and Rebirth. Beautiful. At the bottom, meron kang the Hierophant. Uy, unti-unti ka na daw aangat, Sagittarius. Ano patungkol sa question mo? Kailangan daw maliwanagan ka na. Maghanap ka ng taong tutulong sa'yo para maintindihan mo yung sitwasyon, malaman mo yung tamang paraan, malaman mo yung tamang proseso para makalarga na. Here, sabi, merong bagong opportunity or bagong bagay na gagawin mo ngayon. You are now charging forward, taking this chance, taking this moment para ilaban yung paparating na biyaya. May darating sa'yo, hinintay mo to, no? Hinintay mo to, kaya ngayon, your life will change. Sa pagdating nung blessing sa question mo, sabi mo, sige, laban, bira, gagawin ko yan, kukunin ko yan, a-actionan ko yan. Dito ka unti-unting aangat. At yung dating buhay mo, ending na yan. You are now evolving and ready ka nang pumasok sa bagong buhay mo. No? Kitang-kita ko dito na handa mo nang tapusin yung mga mali. Handa mo nang tigilan yung hindi para sa'yo. At ito, dito ka na mag-focus sa bagong bagay. And looking forward ka sa growth na to, sa expansion na to, or sa biyahe na ito. May transition ka na magpapabago ng buhay mo. Paangat ka na. Congratulations. Okay? So Sagittarius, stay committed sa bagay na ito para patunayan mo kay universe na seryoso ka sa bagong bagay na yan. Okay? If you're waiting for yes or no, the answer is yes. The end is coming. The new things are coming. What you're waiting for is coming. Papasok ka sa isang magandang adventure na talagang dire-diretsong pag-angat ng buhay. Okay? Sagittarius, yan po ang isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung July 2026. Ang po kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.